Ama namin Diyos, maraming salamat po. Muli mo pong pinagkaloob ang pagkakataon na muli kaming magkatipon na magkapatid
para muli naming maisagawa ang banal na pagsamba. Salamat ng napakarami, Ama. Napakahirap man ang aming sitwasyon. Pero Ama, Ikaw ang nagbigay sa amin ng paraan para patuloy na matupad namin ang napakahalagang tungkulin namin na Ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Salamat po sa tuwing kami nagkakatipon. Lagi kang naaawa sa amin. Sinasalubong mo kami ng iyong kapangyarihan. Pinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Di ba sa aming kalagayan, lalong kailangan ka namin. At ito'y nababatid mo, Ama. Nakikita mong pinagdaraanan namin araw-araw. Salamat po. Tinutugon mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Tanggapin mo kaming lahat ng magkakapatid. Tawarin kami sa aming mga san. Halika na sa iyong mga lingkod. Patuloy mo palakasin ang iyong mga anak. Nasasabi kami sa iyo, huwag mo kaming iwan. Patuloy mo kami lingapin sa aming pagsamba. Wala kang bibiguin isa man sa iyong mga anak. Lahat kami na sumasamba sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga abang kaluluwa. Panginoong Hesus, salamat ng marami. Di mo kami iniiwan sa paglalakbay namin sa mundo ito. Pag-alalay mo, laging nadarama namin. Pinalalakas mong aming loob. Ibigyan kami ng pag-asa. Pinangungunahan mo kami sa paglalakbay. Humihingi ka, Panginoon. Nasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Kahabagan po, pamagitan kami muli sa Ama. Muli po, lingapin mo kaming lahat na magkakapatid. Ama, muli kaming tatanggap ng mga salita. Kahabagan mo po, tanggapin namin buong kasabikan at pananalig. Bawat butil ng katotohanan iahayag sa amin. Palagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusubo mo sa mga huling araw. Palagi kaming matatag na nangahawa sa mga aral na kanilang tinuro sa amin. Hihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Mga mahal na kapatid, karaniwan na po sa tao na maghanap na maging mabuti kalagayan ng kanyang buhay at ng kanyang sambahayan sa panig ng mga mabuti. Sa taong normal ang isip, ang nais po niya ay maging payapa. Ano pat ligtas sa mga kagustuhan, karahasan, o anumang kaligaligan sa mundo. Subalit sa kalagayan po ng mundo ngayon at sa paraan ng pamumuhay ng maraming mga tao, ay masasabi po nating bigo ang tao na makamit ang hinahangad na kapayapaan at mabuting buhay. Bakit po? Pagkat habang papalapit po ang kawakasan, lalo po namang lumulubha ang mga kaguluhan, karahasan, at kasamaan. Nariyan pa ang malalakas na kalamidad. Lalo na sa panahon ito. Idagdag pa ang mga epidemya ng sakit.
Kaya marami ang dumadaing ng kahirapan at iba't ibang suliranin sa buhay. Meron namang sumisigaw ng hustisya dahil sa kawalang katarungan. Marami rin naghahanap ng tulong mula sa mga pinuno at kilalang mga tao para maibsan man lamang ang kanilang mga alalahanin sa buhay. Ang iba'y nabubuhay sa takot at sinda dahil sa mapapait na karanasan. Dapat po ba itong ipagtaka? Makasusumpong po ba ang tao ng ganap na lunas sa mga suliranin sa mundo? Ano po ang naging kalagayan ng buhay ng tao sa daigdig? Bunga ng paglayo niya sa Diyos. Sa Jeremias 8:15, ang sabi ng Biblia, naghintay tayo ng kapayapaan. Pero walang dumating na kapayapaan. Hintay tayo ng kabutihan, pero takot ang dumating. Ito po ang larawan ng buhay ng tao sa daigdig. Ito ang realidad, lalo na sa mga panahon ito ng paglalakbay sa taliwas sa inaasahan ng tao ang nagaganap. Makaasa po ba ang tao sa mga pinuno ng pamahalaan o sa mga makapangyarihan? Hindi. Sa Ecclesiastes 4:1 at 2, sabi ng Biblia, nakita ko ulit ang mga pang-aapi rito sa mundo. Umiiyak ang mga inaapi. Pero walang tumutulong sa kanila. Dahil makapangyarihan ang mga umaapi sa kanila. Totoo ito mga kapatid. Lalong-lalo na sa panahon ito. Laman ng balita sa TV, sa radyo, sa bahayan, sa internet. Pati ba? Mababasa natin, papanood natin, maririnig natin ang maraming pang-aapi sa mga taong nasa mababa. Di lang siguro araw-araw, kaoras-oras may mga taong nagiging biktima ng pang-aapi. At ang umaapi sa kanila ay ang mga taong nasa kapangyarihan, mga taong ma-impluwensya. Totoong-totoo ang sinasabi ng Biblia. Umiiyak ang mga inaapi, pero walang tumutulog sa kanila. Dahil makapangyarihan ang mga umaapi sa kanila. Mga kapatid, karanasan din ito ng marami sa atin. Sa panahon ito, di po. Kung magkakaisa ang lahat ng mga sektor ng lipunan sa ilalim ng isang simulain, mababago po ba nila ang kalagayan ng daigdig tungo sa ikabubuti? Hindi rin. Kahit po magkaisa ang mga pinuno ng mga bansa para lunasan ang suliranin sa daigdig, hindi nila ito kayang lunasan. Hindi po nila mababago ang kalagayan ng daigdig tungo sa ikabubuti. Bakit? Sapagkat ang nangyayari sa mundo ay sumpa ng Diyos. O paano mo lulunasan yun? Kung ang may gawa nun ay ang Diyos mismo. Sapagkat yan ay sumpa niya. Ano katunayan? Sa Isaiah 24:6, 19-20, sabi ng Biblia, susumpain ng Diyos ng daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Hindi sila makatatayo sa sumpa ng Diyos. Sige, sinong makapangyarihang tao ang makatatayo sa harap ng Diyos, sa harap ng sumpa ng Diyos sa daigdig? Saan hahantong ang daigdig na ito? Ang sabi pa, ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailan. Kailan at paano mawawasak ang mundo? Sa 2 Pedro 3:7, pagdating ng araw ng paghuhukom.
Paano mawawasak ang daigdig? Ang yun sa Biblia, matutumpok sa apo. Sa makatuwid, hindi po masusumpungan ng tao ang tunay na kapayapaan habang siya'y nabubuhay sa daigdig. Ibig po bang sabihin, mga kapatid, walang pag-asang matamo ng tao ang kapayapaan? Meron, may pag-asa. Yan ang ating mauunawaan mamaya sa pag-aaral natin ng leksyon. Sino ang pinangakuan ng kapayapaan? Sino ang pinangakuan ng kapayapaan? Kahit maraming suliranin at kapigatian sa daigdig. Sa Juan 16:33, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Mayroong kausap dito ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sino itong pinatutungkulan ng Panginoong Jesucristo? Ng kanyang pangungusap, ng kanyang pahayag. Ang sabi niya, kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Aling kapayapaan kung tinutukoy na kay Kristo? Ang sabi ng Biblia sa Colosas 1:21, 22, 20, nagdala siya, si Kristo, ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na nabuhos sa krus. Sino po ang nagtamo ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na nabuhos sa krus? Sino ba ang tinubos o binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Sa Gawa 20:28, saling lamsa, alam na po natin yan, ang Iglesia ni Kristo na binili niya ni Kristo ng kanyang sa makatuwid, mga kapatid. Ang Iglesia ni Kristo ang lunas sa lahat ng mga suliranin at kapigatian sa daigdig. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Kristo ang lunas sa hatol ng Diyos sa walang hanggang kaparusahan sa apoy. Sapagkat sa Iglesia ni Kristo, sa kanila ipinangako ni Kristo ang kapayapaan. Sila ang pinatutungkulan ni Kristo nang sabihin niya, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Kapayapaan sa hatol ng Diyos. Sapagkat tinubos na tayo. Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang hatol ng Diyos sa mga nagkasala, nalunasan na. Sa atin na tinubos o binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya sino ang mayroong pagkakataon na matamo at maranasan ang tunay na kapayapaan? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit po nagdaranas din ng kapigatian ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang pangako bang kapayapaan ay nangangahulugang wala nang mararanasang mga suliranin at kapigatian? Ay, hindi. Kung sabihin ng Panginoong Jesucristo, magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan, hindi naman sinabing mawawala na ang mga suliranin, wala na ang kapigatian. Ano katunayan? Ano ba ang tiyak na pagdadaanan ng Iglesia ni Cristo? Na nilinis o pinaputi ng dugo ni Cristo. Sa Apokalipsis 7:14, ang sabi, ang mga ito ang nanggaling sa matinding kapigatian. Sino sila? Sila yung sinasabi rito, hinugasan at pinaputi ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng kordero, si Kristo. Nanggaling sa matinding kapigatian, hindi lang basta sinabing kapigatian, kundi matinding kapigatian. Hindi naman sinabing wala ng kapigatian pag Iglesia ni Kristo. Sa magandang balita na salin ng Biblia, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Sa contemporary English version, these are the ones who have gone through
the great suffering. Maraming pagdurusa. Malaking pagdurusa. Hindi pala natin dapat ipagtakalikan. Ang lahat ng mga nararanasan natin ngayon, mga kapigatian, mga pagdurusa, mga pabagsik na pag-uusik. Bakit? Sapagkat lahat po ng ito ay talagang pagdadaanan ng mga tunay na Iglesia ni Cristo. At ito ang magiging batayan para ang tao ay magiging dapatin sa kaharian ng Diyos. E paano yung sinabi o ipinangako ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo na kapayapaan? Saan mararanasan ng mga tunay na Iglesia ni Cristo na nagtagumpay yung kapayapaan? Doon sa bayang banal. Ano kapalarang naghihintay doon sa bayang banal? Sa mga Iglesia ni Cristo na nagtagumpay sa malaking kapigatian. Sa Apokalipsis 7:14 hanggang 17, ang sabi ng Biblia, sila'y kukupkupin ng nakaupo sa trono. Hindi na sila magugutom, ni mauuhawan. Hindi na sila sasaktan ng sikat ng araw o ng anumang nakapapasong init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang kanilang magiging pastol. At kanyang aakayin sila tungo sa mga bukal ng tubig ng wala nang gutom. Sapagkat naroon ang bukal ng tubig ng buhay. Kaya hindi na magugutom ni mauuhaw. At papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Wala nang dahilan ng pagluha. Isipin nyo yan, mga kapatid. Sa mundong ito, araw-araw, baka oras-oras, yung kapigatian, yung pagdurusa ng tao, hindi mapipigilan. Dumarating at dumarating ang kalungkutan sa buhay ng tao. Hirap ang kalooban, hirap ang isip, hirap ang pisikal na katawan. Sa mga nararanasan sa tayo nga ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi makaiiwas. Kahit ipinangako sa atin ang kapayapaan, hindi naman sinabing mawawala na ang mga suliranin. Lahat ng mga pagdurusa. Kaya natin nararanasan. Habang papalapit ang araw ng kawakasan, lalo pang bumibigat. Mga kapigatian, mga sulit. Pero pagdating ng araw ng kawakasan, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, tatapusin ng Diyos ang lahat ng yan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Dadalhin tayo doon sa bayang banal, doon sa kaharian ng Diyos. Wala nang gutom, wala nang gutom. Meron pa bang mga suliranin at mga kapigatian o kabalisan sa bayang banal? Sa 21:4, ang sabi ng Biblia, mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak, o ang kabalisahan. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumos. Lahat po ng mga biyayang pinakalaan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na magtatagumpay hanggang sa wakas. Isang malwalhating buhay at pamumuhay ang naghihintay sa atin doon sa piling ng Diyos at Panginoong Jesucristo sa bayan pa. Opo, sa buhay natin, sa daigdig, maraming kaapihan, lalo na sa panig natin, na mga nanindigan sa katwiran, mabagsik na pag-uusik ang naranasan natin. At iyan ay patuloy na nararanasan ng marami sa atin hanggang ngayon. Lalo na ang mga kapatid natin hanggang ngayon ay nandoon, nagtitiis sa bilangguan. Mga kapatid natin nagtatago hanggang ngayon para patuloy na maingatan ang kanilang buhay. Pero hindi tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Nagsisikap
na ibuhay ang kanilang pagka-Iglesia ni Kristo sa kabila ng gipit na kalagayan. Opo, lahat ng yan ay ating nararanasan. Pero isang araw mula ngayon, ang tunay na kapayapaan na walang hanggan ay mararanasan sa piling ng Diyos at ng Panginoon Kristo. Diyon natin ituon ang ating paningin. Yun ang magsilbing inspirasyon natin. Araw-araw. Pagka tayo napapagod, pagka tayo po ay nalulungkot, isipin natin lang, pag-ako ng Diyos. Panibagong nakasaksik tayo para makapagpatuloy tayo hanggang wakas. Masapit natin ang kalwalhatian. Pinangako siya. Pinangalangin sa Diyos. Tumigil kayo mga kapatid. Tayo mananang. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pangako mo na nakapayapaan na sa amin pagdating ng takdang panahon. Pagkakukunin mo na ang mga maniligtas at mananahanan sa piling mo sa bayang banal. Wala ng kaapihan, wala ng pag-uusig, wala ng pagdigipit, wala na po mananakit ng damdamin sa amin. Wala ng hirap ng kalooban, wala ng karamdaman, pawang kaligayahan, tunay na kapayapaan ang mararanasan namin sa piling mo, Ama, at ng iyong bugtong na anak. Nasasabik na kami na masapit ang dakilang araw ng aming kaligtasan. Doon nakatuon ang aming paningin. Yun ang inspirasyon namin araw-araw habang nakikipagbaka kami sa iba't ibang mga intindihin sa buhay. Salamat ng marami. Meron kaming ganitong mga pagsamba na ikaw ang aming nararanasan. Ang iyong banal na kapangyarihan nagbibigay sa amin kaligayahang hindi namin kayang ipaliwanag. Kaaliwang nagdudulot sa amin ng kasiyahan sa aming pagkataong loob. Sapat para malimutan namin ang aming mga nararanasan, mga kabigatian. Salamat po ng marami sa iyo. Alam na alam mo aming kalalagayan. Ginagamit mo ang aming pagsamba para kami ay laging bigyan ng pag-asa at palakasin at patuloy na lingapin sa aming buhay at pamumuhay. Purihin ka aming Ama. Sinasapa ka lang aming mga kaluluwa. Halika pa sa piling namin. Huwag ka munang alis sa aming Ama. Istan mo ang mga anak mo na nakakalat sa iba't ibang dako ng mundo. Halika pa, madalawin mo aming mga tahanan. Pagpalain mo bawat pamilya. Tulungan mo kami lahat. Nabatong mo ka namin ang tunay na kapayapaan. Makipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka. Matapos namin ang aming takbuhin. Magmula kami ng buhay na walang hanggan.
Alalahanin mo aming mga anak. Tandaan mo na po sila. Huwag kang magpayag sino man sa kanila ipaiwan sa aming paglalakbay. Palakasin mo sila araw-araw. Lagi mong bigyan ng lakas para mapagtagumpayan ang pagkain ng Diablo. Tulungan mo po kami lahat. Dalangin namin bago nila ang iyong mga upang dito lagi namin ibuhos ang aming buhay at lakas sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang aming maranasan, ano man ang aming masagupa, manatili kaming tapat sa iyo. Manatili ang alam ng pananampalataya. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit. Huwag mo kaming bibitiwan. Patnubayan mo kami hanggang wakas. Para walang sino man sa amin ang mabigo pagdating ng araw ng pumupo. Ama, papalagi po ang aming kaugnayan sa liwat layunin ng pagsusubo mo sa mga muling araw. Huwag mong lilimutin ang naiwang pamilya ng kapatid na Iran Manalo at ang lahat ng patuloy na nagdaranas ng pag-aapi at pagtitipid. Saan man sila naroon, bahala ka na sa aming mga kapatid. Huwag mo silang iiwan. Patuloy mong lingapin ang kanilang buhay. At ang kaming magpatuloy na sama-sama sa paglilingkod sa iyo. Paghalang po namin inihiling ang lahat ng ito, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo.